So may tanong pa rito si si Abdullah Abungan Mayo. Kung isa lang ang Diyos, bakit may Diyos Ama, Diyos Espiritu, at Diyos Anak? Bro Angel naman. Brother Angel, Kung iisa lang ang Diyos, bakit? Para wala namang pagkakaiba yun sa pamilya, bro. Kahit sa halimbawa, sa pamilya, pag sinabing Santos family, pag ako membro ng Santos family, hindi ibig sabihin, halimbawa, may, kasama ko si nanay, si tatay, hindi ibig sabihin tatlo kaming Santos family. Ibig sabihin yung family namin tatlo. No? So, when you said family, consider ng nanay, tatay at anak yon, no, family. So yon, i-connect mo yun sa Diyos din, no. Ang Diyos hindi ibig sabihin na tatlo sila, only in the essence lang, no, tsaka natures. So tandaan po natin, mahihirapan talaga kayo kapag wala kayo sa tunay na church na tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Mahihirapan kayong intindihin, mga kapatid, dahil hindi kayo ang tunay. So ang mangyayari, tingnan paano natin malalaman na hindi kayo ang tunay. Tingnan niyo yung founder nyo. Doon sa founder kasi maraming pwede sabihin, katulad ng mga Baptist, founder daw nila ni Jesus Christ. Pero tingnan mo sa sect, ang katunayan, yung realidad na sinasabi lagi ni Bro Jando. Saan ang realidad niyan? Sa mga Security Case Commission, kahit sa ibang lugar, kung saan sila nagparehistro, or even sa internet, mas madali. Ang dami nagsasabi kasi, okay, tatag ako ng Diyos, tatag ito ng Diyos, founder namin si God, si Jesus. Pero tingnan mo doon sa mga nagparehistro sila, talagang kailangan pumirma founder. Ano nakalagay? Pangalan ng tao. Kaya nahihirapan sila pagdating sa Holy Trinity, kapatid, no? So nasa sayo na lang kung paano nyo paniniwalaan yung sinasabi. God is mystery, at ibinigay lang yan, tandaan mo, kapatid, ibinigay lang yan sa mga apostol, yung karunungan, at ang mga apostol, tignan mo sa kasaysayan, ang kasaysayan yan, walang ibang kadugtong yan, kundi ang simbahang katoliko si Pope Francis. Yung binigay na susi kay Apostol Pedro, kanino nililipat yan? Tingnan mo sa kasaysayan, sa Roman Catholic Church lang, bro. Kaya mahihirapan talaga kayo dyan, kapatid. Yun ang paliwanag ng church dyan, no? God, divine, tandaan natin, one God, no? But in three divine persons. So kung gusto mo pang mas yan, i-search mo yung explanation ng Holy Trinity. Yun lang po, maraming salamat. at saka kung tama ang kanilang unawa sa atin na tayo ay may tatlong Diyos, sana kinikilala ang Katoliko na polytheism religion, polytheistic religion. Pero bakit monotheistic religion tayo? Yan ha? Kung tama pa, ang problema kasi sa iba kasi, lalo na sa mga sa mga naniniwalang meron tayong tatlong Diyos, sa mga naniniwalang ganun, yung kanilang sinasabi is not in accordance with reality. Ang tawag doon, myth o kathang isip. Bakit? Fiction. O fiction. It is not in accordance with reality. Ang Catholic, based dito, ang Catholic is a monotheistic religion. God and the Holy Trinity. Sabi dito, the Catholic Church holds a belief in monotheism. Ewan ko yung iba dyan, matitigas pa rin ang kanilang unawa. Kahit na marami ng lahat na nakasulat, monotheism ang Catholic Church, ipinipilit nila na meron tatlong Diyos. Kung tama pa unawa ninyo, dapat sana polytheism kami ngayon. Sana polytheistic religion kami ngayon. Pero yung mga claim nyo na yan, pinapatunayan na talagang mali kayong umunawa. Dahil kahit saan mo basahin, the Catholic Church holds a belief in monotheism, which refers to a belief in the existence of one and only one God. Yan ang aming paniniwala. Pero ang tanong kasi ni Abdullah, kung hindi tatlo ang Diyos nyo, bakit meron Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu? Matagal nang sinasagot yan. In Catholicism,
God is generally understood as transcendental, omnipotent, incomprehensible, incarnational, and eternal. God is also understood as triune. Bakit merong Diyos Ama, Diyos Espiritu at Diyos Anak? Because God is also understood. God, itong God na to is only one God. Hindi three gods. Only one God. Understood as triune. One God in three forms. This concept is formally known as the Holy Trinity. And it is one of the fundamental beliefs of the Catholic Church. Ano yung ating fundamental belief? God is a triune God. One God in three divine persons. Ayan yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tatlo ba ang Diyos? Hindi. Ang persona ang tatlo. Para bang tayo? O basahin natin Ikaw, ako, tayong mga Kristiyano, isa lang tayo. Hindi tayo marami, isa lang tayo. O basahin natin itong sinasabi ngayon sa Galatia 3:28. Tingnan mo Anong sabi dito? Galatia chapter 3 verse 28 ang sabi ganito. We are no longer Jews or Greeks or slaves or free men or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians. We are one. Yan. We are one in Christ Jesus. Yung mag-asawa nga, one lang yun O basahin natin yung mag-asawa 1, 19:5 ng Mateo. At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa. Yang nakikita ko dalawa Kundi isang laman. Dalawang laman nakikita ko Si nanay nasa kusina nagluluto. Si tatay nandoon sa garahe nagkukumpuni ng sasakyan. Dalawang nakikita kong laman Pero ang sabi, silang dalawa ay isang laman na lang. Hindi yan maipaliwanag ng Muslim. Hindi yan maipaliwanag ng mga saksi ni Yoba at ng INC ni Manalo. Bakit? Hindi nila maisip. Hindi nila matanggap-tanggap. Ano nangyari Ba't naging isa, dalawa nakikita ko. Si nanay nasa kusina, si tatay nasa garahe. Dalawa nakikita ko kahit na anong masagasaan si nanay, hindi naman damay si tatay doon. Isa lang natamaan, nahagip ng sasakyan. Hindi naman nahagip yung isa. Pero bakit sinasabing isang laman? Dapat sana kung isang laman, dalawa sana isang tinamaan, dalawa patay, ganun sana. Pero hindi ganun ang Biblia Hindi ganyan ang katuruan, kaya nga delikado kapag iba nag-i-interpret. No? At saka, Bro Jando, yes. Ang realidad kasi, mga kapuntos, mga kapatid, yung salitang one or isa, biblically, hindi po siya nangangahulugan ng numerical one only. Na dahil meron pong unified one. Tulad ng binasa ni Bro Jando, dalawang tao na naging asawa ay naging isa sila. Kaya nga sa kanta may kanta sa Spice Girls, to become one. Dahil totoo. Sa Spice Girls na kanta, to become one, tumutukoy sa dalawang individual na nagkaibigan, nagpakasal, kaya naging isa sila. So, what does it mean? Yung salitang one, it's not merely mean numerical one. Unified one. Also, what is unified? Marami na nagkakaisa. So, in same manner, ang Diyos po iisa lang. Kasi when we say God kasi, it's a nature. Ano ba yung nature, yung kanyang attribution? Ano siya? Siya ay Diyos. Yun ang isa.
Pero when it comes to person, doon mayroon siyang distinction. Dahil, tandaan natin palagi, no, God is love. No? Bago pa likain, sabi sa Bible, bago pa likain ng Diyos ang lahat ng bagay, minahal na niya ang kanyang bugtong na anak. So, paano magmamahal ang isang Diyos kung wala siyang minamahal? No? Ang pagmamahal hindi nag-i-exist kung wala kang minamahal. No? May minamahal. No? Kasi mahirap i-express ang love na ikaw lang mag-isa. Para kang balyon yan. May mahal ka pero walang persona. Ang tawag diyan imagination, fiction. Malinaw sa Bible kasi ang God ay mahal na bago pa likhain ng lahat ng bagay, mahal na niya kanyang bugtong na anak. So there is someone, no? A person na minahal ng Diyos Ama at yun ang Diyos Anak. Gayon din ang Diyos Espiritu Santo. Dahil ang Diyos Espiritu Santo naging bunga ng pagmamahalan ng Ama at ng Anak. Ganyan po ang theology ng Catholic faith. Napakaganda. Mabilis yung maunawaan. No? Pero yung binasa ni Brother Jando kahapon na procession, no, meaning yung generation nila, yung kanilang communication, how God communicate each other. Tawag doon sa Catholic theology procession or generation. No? Hindi nangangahulugan na ang Diyos Anak ay nagmula sa Ama, so therefore ang Diyos Anak ay hindi Diyos kasi nagmula siya sa Ama. No, hindi po ganoon. No? Technical term po 'yan, mahirap unawain. Pero pag Katoliko ka, mauunawaan mo yan. Nila mo dyan, do. Okay, sa